Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung gaano kalaki ang pagsubok na ibinigay sa iyo ng Diyos, ganon din kalaki ang tiwala niyang malalampasan mo ito. Isang magandang araw po sa inyo at sa bumubuo ng inyong napakagandang programa. Nagpapasalamat ako at napili po ninyong i-ere ang kwento kong ito. Matagal ko na kasing pinadala sa inyo itong liham ko, kaya laking gulat ko nang kontakin ako ng isa sa mga staff ninyo para interviewin. Dahil itatampok nyo ang sulat ko. Isa na rin po ito sa maituturing ko na maagang pamasko sa akin. Papa Dudut, ako si Pining, 54 years old. At kasalukuyan ay isang tindera ng mga gulay sa palengke. Tubong Davao de Oro ako pero dito na nakatira sa Navotas. Dahil sa may masakit akong alaala sa aming probinsya. Biktima kasi ako ng landslide doon at namatay halos ang buong mag-anak ko. Isa na roon ang mga magulang ko. Pero bago yan, Papa Dudut, meron akong isang matalik na kaibigan doon, si Orion. Pamilyadong tao si Orion at talagang dedikado sa kanyang asawa at mga anak. Masikap, maalaga at talagang mabait sa kanyang pamilya. Kaya nga hindi ko maiwasang mainggit sa asawa niya na si Anita. Magkasama kami ni Orion sa trabaho at masasabi kong masaya siyang kasama. Siya rin ang madalas gumanap bilang nakatatanda kong kapatid at siya ang palagi kong hinihinga ng tulong. Ngunit isang mabagyong araw, isang pangyayari ang hindi namin inaasahang magaganap na siyang magpapabago sa aming buhay. Nakita ko noon si Orion na maagang umalis sa kanilang bahay para magtrabaho. Kahit na malakas ang hangin at ulan. Sobra kong nag-alala para sa aking kaibigan at kapitbahay pero naunawaan ko kung bakit kailangan niyang umalis noong araw na yon. Kaya panalangin ko na lamang noon sa Diyos na sana'y huwag niyang pabayaan si Orion at ilayo sa anumang sakuna. Ngunit pagsapit ng hapon ay nakaramdam ako ng ingay at pagyanig ng lupa. Dahil sa taranta ay napalabas ako ng aking bahay kahit na malakas ang ulan. Pagkakita, nakita kong nagsisibagsakan ng mga malalaking bato at rumaragasa ang putik sa aming pamayanan. Maraming bahay ang agad na nilamon ng putik. Kabilang na ang bahay ko at nina Orion. Napasigaw ako sa takot nang makita kong nilamon ng landslide ang parehong bahay namin. Papa Dudut, halos magunaw ang mundo namin ni Orion. Nang maganap ang landslide na yon, namatayan ako ng mga magulang. 2 pamangkin at isang kapatid habang si Orion naman ay naubos ang kanyang pamilya sa trahedyang yon. Biglaan ang mga pangyayari. Kaya mahirap sa amin na tanggapin na sa isang iglap ay mawawala ang aming mga mahal sa buhay. Sabay naming hinarap ni Orion ang pagsubok na yon sa aming buhay. Sinikap ko noon na maging matatag ngunit ang kaibigan ko ay tila bibitaw na sa pagdadalamhating nararanasan niya. Kaya ginawa ko ang lahat upang tulungan at damayan siya. At ipakita sa kanya na hindi lamang siya nag-iisang umiiyak. Orion, huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako kapag nakikita kita sa ganyang kalagayan.
Nakikisimpatya kong sabi sa kanya. Alam ko yung nararamdaman mo. Maski ako'y namatayan din ng mga magulang at kapatid sa landslide na yon. Hindi ka nag-iisa, Orion. Bakit ba binibigyan tayo ng Diyos ng ganitong pagsubok? Matapos niyang ibigay sa iyo ang mga mahal mo sa buhay tapos babawiin din niya. Bakit ba siya ganun? Tanong niya sa akin. Huwag nating sisihin ang Diyos, wika ko. Agad naman siyang nagsalita pagkatapos noon. Sino ba ang dapat sisihin? Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Oo, masakit talagang mawala ng minamahal sa buhay. Lalo na kung asawa o anak mo. Pero kagustuhan yun ng Diyos. Wala tayong magagawa doon. Kung sasabihin mo naman kung bakit niya yun ginawa, siya lang ang nakakaalam. Pero tiyak na may dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo binibigyan ng pagsubok na ganito. Mahal na mahal ko ang pamilya ko, Pining. Sila ang buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ngayong wala na sila, ano pa ang silbi ko sa mundong ito? Papadudot damang-dama ko yung sakit sa sinasabi niyo ni Orion. Kahit ako ay sobra ding nasaktan dahil marami sa kapamilya ko ang nawala din dahil sa trahedyang yon. Pero ayaw kong maramdaman ni Orion na nag-iisa siya. Gusto kong ma-realize niya na merong isang taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Marami nagmamahal sa iyo, Orion, hindi lang ang pamilya mo. Kaming mga kaibigan mo. Tiyak na masasaktan kami kapag nawala ka. Pagkatapos noon, ay niyakap ko si Orion ng mahigpit at punong-puno ng pagmamahal. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Naririto ako sa tabi mo. Karamay mo ako. Magkaibigan tayo, hindi ba? Pagpapatuloy ko. Tumahan naman si Orion at napatingin sa akin. Pining, sabi niya sa akin. Huwag ka nang umiyak. Pilitin mong maging matatag. Matatapos din ang pagsubok na ito. Wika ko. Salamat kasi naririto ka ngayon sa tabi ko. Sinasamahan mo ko sa pagluluksa. Siguro kung wala ka, baka sumunod na rin ako sa pamilya ko. Yan naman ang wika ng aking kaibigan. Basta patatagin mo lang yung loob mo. Ako nga 6 na kapamilyang nawala sa akin pero heto ako. Pinapatatag ko ang damdamin ko. Oo, masakit mawala ng minamahal pero kailangan mong bumangon muli. Katulad mo ay iyak din ako ng iyak nang mawala sila sa akin pero naisip ko na hindi naman habang buhay akong iiyak. Muli ko niyakap si Orion. Sa pagkakataong yon ay alam kong nararamdaman niya ang aking pagmamahal at senseridad. Kaya tumigil na siya sa pag-iyak at gumaan ang kanyang pakiramdam. Nga pala, saan ka natitira pagkatapos ng burol? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, Pining. Wala na akong ibang matitirahan. Bahala na sa akin ang Diyos. Sagot niya sa akin. Bakit di ka na lang sumama sa amin ni Rica sa Maynila? Doon na kami titira sa mga kamag-anak ko. Kung mananatili ka dito sa atin baka malungkot lang ako. Ikaw, Orion, kung mananatili ka dito pagkatapos ng burol tiyak na maaalala mo lang sina Anita at ang mga anak mo. Malulungkot ka lang. Suhestyon ko. Kahit naman siguro pumunta ng Maynila malulungkot pa rin ako. Ang sabi ni Orion. Sige na, Orion, sumama ka na sa amin sa Maynila. Total naman wala ka na namang mga kamag-anak dito at saka makakabuti sa iyo kung may kasama ka. Baka sa pagpunta mo sa Maynila ay unti-unting maghilom ang mga sugat mo sa puso. Ano, Orion? Pamimilit ko sa kanya. Sinubukan niyang ngumiti sa akin at nagsalita. Sige, sasama ako sa inyo papunta ng Maynila. Pagpayag niya sa aking hiling. Papadudot ginawa ko ang lahat para maibsan ang pagdadalamhati namin. Nagtulungan kami ni Orion kasama ang anak kong si Rica ay tumungo kami sa Maynila para makipagsaplaran sa masalimuot na trahedyang dumating sa buhay namin. Naghanap kami ng trabaho ni Orion at kinalaunan ay parehong napasok sa isang factory.
Doon ay unti-unti ako nakabangon. Nawala ang bubog ng pighati sa aking dibdib, habang si Orion naman ay patuloy sa pagdadalamhati. Kaya bilang kaibigan ay palagi kong pinapalakas ang kanyang loob. Orion, anong ginagawa mo dyan? Tanong ko sa kanya nang makita ko siyang mag-isa sa labas ng aming bahay. May iniisip lang ako, matipid niyang tugon sa akin. Samantala ay napatingin ako kay Orion at napansin kong namumugto ang kanyang mga mata. Teka, umiiyak ka na naman ba? O sisa ko? Pasensya na. Hindi ko lang mapigilan ang sarili kong umiyak. Akala ko kasi pagpunta ko ng Maynila ay makakalimutan ko ang pamilya ko. Pero nagkamali ako. Lalo pa ako nangulila sa kanila. Naiiyak niyang sagot sa akin. Nagbuntong hininga ko. Yan ang problema kasi sa'yo. Pilit mong binubuhay ang nakaraan. Bakit hindi mo nalang tanggapin na wala na ang pamilya mo? Hindi na sila babalik, Orion. Matuto ka sanang bumangon muli. Oo, masakit mawala ng minamahal pero isipin mo. Habang buhay ka na lang bang ganyan? Kalmado kong sabi sa kanya. Tumahan si Orion at tumarap sa akin. May tatanong ako sa iyo, Pining. May ipinanganak bang taong malas? Ano? Syempre wala. Hindi totoo na may pinanganak na malas. Hindi gagawin ng Diyos yan. Nagpunas siya ng luha sa mata bago nagpatuloy sa pagkakwento. Kanina sa trabaho, pinuna nung isang kasamahan ko na may 2 buhay na nunal daw ako sa magkabilang balikat. Sabi nila, malas daw yon. Habang buhay daw akong magpapasa ng krus. Naisip ko na baka tama nga ang kasamahan kong yon. Kasi puro kamalasan ang dumarating sa buhay ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang taong malas. Yan ang tatandaan mo. At saka huwag mong isipin na puro kamalasan ang dumarating sa buhay mo. Hindi mo lang napapansin na may swerte ding dumarating sa'yo. Tulad na lamang ng pagdating ko sa buhay mo. Sabi ko sa kanya. Nagbabaka sakaling makita niya ang positive side ng buhay. Kung sabagay tama ka dahil sa'yo lang lumakas ang loob ko. Kahit papaano. Aniya habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Basta Orion, hetong tatandaan mo. Naririto lang ako palagi sa iyo. Handang tumulong sa iyo. Wika ko habang pinapalakas ang kanyang loob. Alam mo, labis ang pasasalamat ko dahil naririto ka palagi para tulungan ako. Pero matanong ko lang, bakit mo ba ito ginagawa sa akin? O sisa niya? Kasi kaibigan kita. Mahalaga ka sa akin. Wika ko. Napakaswerte ko rin pala at nagkaroon ako ng kaibigang katulad mo. Aniya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nang marinig namin ang tawag sa amin ng aking anak na si Rica ay sabay kaming pumasok ng bahay ni Orion para maghapunan. Papadudot bilang kaibigan ay binigay ko kay Orion ang lahat ng pangunawa at atensyon. Dahil kailangan niya yon. Ginawa ko ang lahat para hawiin ang luha sa kanyang mga mata. Tinulungan ko siyang muling makabangon sa pagkakalugmok. Pinaramdam ko sa kanya na meron siyang kaibigan na masasandalan at maiiyakan sa lahat ng oras. Papadudot simula nang lumipat kami ng kaibigan kong si Orion sa Maynila mula Davao de Oro ay nakakitaan ko siya ng pagbabago. Dahil siguro sa dedikasyon kong tulungan ng kaibigan ko na makalimot sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya. Ay unti-unting nakabangon si Orion mula sa pagkakalugmok. Bumalik ang dati niyang sigla at masaya ako para sa kanya. Papadudot dahil din sa madalas naming pagsasama, ay unti-unti ring nahuhulog ang loob namin sa isa't isa. Wala na rin namang hahadlang kung sakaling maging kami dahil pareho na kaming nawala ng asawa. Doon ay hindi na ako nag-alinlangan pang iparamdam sa kanya na espesyal siya sa akin. Lihim kong minahal si Orion. Bagamat hindi ako sigurado kung ganun din ba
ang pagmamahal niya sa akin. Pero ayos lang dahil sa bawat oras na kasama ko si Orion ay kaligayahan sa puso ang katumbas sa akin. Lumipas ang ilang araw ay lalo kong minahal ang aking kaibigan. Ngunit hindi ko yon magawang aminin sa kanya. Unay palagi akong nauunahan ng takot o hiya. Dahil ni minsan ay hindi siya nagpakita ng interes sa akin. Kumbaga yung nararamdaman niya para sa akin ay tulad lamang ng isang kaibigan at hanggang doon lamang yon. At ang masakit pa ay napatunayan ko din ito kinalaunan. Nang magpasya na si Orion na bumukod dahil sa natagpuan niya noon ang kanyang bagong pag-ibig sa katauhan ni Lupe. Bagamat masakit yon para sa akin ay hinayaan ko na lamang sundin ni Orion ang kanyang puso. Sinuportahan ko pa rin siya sa kanyang desisyon at pinagdasal ko na sana ay maging masaya na ang aking kaibigan. Pero papadudot walang araw at gabing hindi ako umiiyak noon dahil kay Orion. Napansin niyo ng anak kong si Rika at agad naman niya akong tinanong. Nung una ay nagalinlangan pa akong sabihin sa kanyang katotohanan. Pero sa huli ay kinuwento ko sa kanya ang lahat. Agad naman akong kinomfort ni Rika sabay sabing mahahanap ko rin ang lalaking makapagpapaligaya sa akin. Samantala unti-unti ko ring natanggap ang lahat, papadudot. Naka-move on na rin ako kay Orion pero nanatili ang aming pagkakaibigan. Natuwa din ako dahil naging masaya naman ang pagsasama nila ni Lupe. Ngunit isang trahedya ang hindi namin inaasahang dumating. Naaksidente si Orion sa trabaho noong besperas ng Pasko. Nang mabalitaan ko yon ay agad akong napalusob sa ospital. Doon ay nadatnang ko si Lupe na umiiyak. Kumusta na si Orion? Nag-aalala kong tanong kay Lupe. Ang sabi sa akin ng doktor ay delikado ang kanyang lagay. Hindi nila masabi sa akin ng diretsa kung maililigtas pa nila si Orion o hindi. Humahagulhol na wika pa ni Lupe. Agad ko namang niyakap ang babae at pinakalma. Makakaligtas si Orion. Naniniwala kong hindi siya pababayaan ng Diyos. Wika ko habang sinusubukang palakasin ang loob ni Lupe. Sana nga pining, makinig sa atin ng Diyos at iligtas niya si Orion sa kapahamakan, ang sabi pa ni Lupe. Papadudot tumagal ng ilang oras ang operasyon at pagsalba sa buhay ni Orion ng mga doktor hanggang sa kinaumagahan. Sinabihan kami ni Lupe ng mga doktor na nasa state of coma si Orion at kailangang putulin ang mga paa nito dahil sa sobrang lala ng natamo nitong sugat. Magiging paralisado rin ang kalahati ng katawan ni Orion dahil sa natamo niyang fracture sa likod lalo na sa spinal cord. Nang marinig ito ni Lupe ay muling napahagulhol siya sa akin. Ngunit pinalakas ko ulit ang kanyang loob habang sinasabi ko sa kanya na importante ay mabubuhay si Orion. Papadudot yun na siguro ang pinakamalungkot na Pasko sa buong buhay ko. Hindi ko mapigilang umiyak habang binabantayan at pinagmamasdan ko si Orion na noon ay nakomatose. Hindi ko akalain na mangyayari sa kanya ang gayon sa araw mismo ng pagkapanganak ni Kristo na dapat ay puno ng pag-asa at kasiyahan. Question ko minsan ang Panginoon kung bakit niya binigay sa amin ang ganong pagsubok. Pero kinalaunan ay nagdasal na lamang ako at hiniling sa Diyos na sana'y magkamalay si Orion dahil mahal na mahal ko ang kaibigan ko at hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Habang pinagmamasdan ang kalagayan ni Orion ay napadasal ako noon sa Panginoon. Diyos ko po, sana ngayong araw ng Pasko ay dinggin mo ang aming kahilingan. Sana po ay tulungan niyo po kami sa problemang dumarating sa buhay po namin. Sana po ay iparamdam at ipakita ninyo sa amin ang inyong busilak na pagmamahal at iligtas mo po si Orion sa anumang paghihirap. At dumating ang isang himala, papadudot. 3 linggo ang lumipas. Simula nang maaksidente si Orion ay muli siyang nagkamalay. Naiyak talaga ako sa tuwa dahil sa wakas ay ligtas na ang kaibigan ko.
Bagamat hindi na siya tulad ng dati na nakatayo at nakakapagsalita ng maayos. Ang mahalaga ang buhay ni Orion at nangako ako sa Diyos. Natutulungan ko si Lupe na alagaan at mahalin namin si Orion hanggat nabubuhay siya. Ngunit nang makita niya ang kalunos-lunos niyang sitwasyon, hindi niya yon matanggap. At nang makalabas ng ospital ay madalas kinekwento sa akin ni Lupe na ilang beses nagtangkang magpakamatay si Orion dahil doon. Dahil naalarma, agad kong pinuntahan si Orion para kausapin pero ayaw niya akong harapin. Kaya wala akong nagawa kundi ang umalis na lamang. Sa kabilang banda ng una ay nakakaya pa ni Lupe na alagaan, unawain at magsakripisyo para kay Orion. Pero Papa Dudut, sumuko rin siya. Iniwan niya si Orion ang nag-iisa. Nang mabalitaan ko yon ay agad kong kinuha si Orion at nilagay sa aking pangangalaga. Pumayag naman ang aking anak dahil alam niyang wagas pa rin ang pagmamahal ko sa lalaki. Hindi ko na rin, Papa Dudut, nakuhang magalit kay Lupe dahil may kanya-kanya tayong limitasyon. At sa aking lagay alam kong wala akong limitasyon pagdating kay Orion. Orion? Ano, ayos ka lang ba dyan? Tanong ko sa kanya habang naghihintay pumatak ang 12:00 ng madaling araw, ang orasan. Araw ng Pasko noon at eksaktong 1 taon na ang lumipas simula ng trahedyang iyon sa kanyang buhay. Sa loob ng 1 taon, Papa Dudut, maraming pinagbago si Orion. Kung dati malulungkutin siya at panay ang pag-iyak, ngunit sa tulong ko ay unti-unti rin siyang naka-move on at natanggap na rin niya ang kanyang sinapit. Naging masayahin siya lalo na't pinaramdam ko sa kanya ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Trinato ko siyang mahalaga sa aking buhay. At dahil doon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang buhay. Oo, ayos lang ako. Sagot ni Orion sa tanong ko sa kanya kanina lamang. Naku, marami kaming hinandang pagkain ni Rica para sa iyo. Natutuwa kong wika. Napangiti si Orion sa sinabi ko. Talaga? Sumagot naman ako kaagad. Siyempre naman, espesyal kasi ang araw na ito sa atin. Pining, sabi niya sa akin. Napansin kong tumutulo na naman ang kanyang luha sa mata. Ay, bakit ka na naman umiiyak? Concerned na tanong ko sa kanya. Kasi hindi kita matulungan. Puro ikaw palagi ang tumutulong sa akin. Wala na akong silbi, baldado na ako. Pahirap lang ako sa iyo. Nahihiya niyang sabi. Huwag mong sabihin yan, Orion. Hindi ka pahirap sa akin. Sabi ko naman sa kanya habang sinusubukang palakasin ulit ang kanyang loob. Nahihiya na kasi ako sa iyo eh. Agad naman akong nagsalita. Huwag kang mahiya at saka ginagawa ko ito dahil mahal kita. Talaga mahal mo ko? Kahit na ganito ako? Panunubok niya sa akin. Oo, Orion, mahal na mahal kita. Wala akong pakialam kung ganyan ang itsura mo. Ang mahalaga ay magkasama tayong dalawa. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sa puntong iyon ay pinahid na ni Orion ang mga luha sa kanyang mata. Pining, mahal din kita. Wika niya sa akin. Hinagkad ko naman ang lalaking pinakamamahal ko pagkatapos niyang sabihin yon sa akin. Hayaan mong ipakita at iparamdam ko sa iyo na mahal kita. Tugon ko habang inaabangan siya. Pining, pakasal na tayo. Maya-maya'y bigla niyang sabi sa akin. Tatanggapin mo ba ako bilang asawa mo kahit na ganito na ako? Sa puntong iyon ay ako naman ang naiyak. Oo naman, Orion. Handa kitang pakasalan kahit saang simbahan. Alam mo matagal ko nang pinapangarap na maikasal sa iyo. Heto na pala ang katuparan ng mga kahilingan ko. Sagot ko sa kanya. At yun nga, Papa Dudut, masaya kaming nagdiwang noon ng Pasko. Pagkatapos ng bagong taon, nang malaman naman ni Rica na nagpaplano kaming magpakasal ni Orion ay labis siyang natuwa sa aming desisyon. At sinabi pa niyang suportado niya kami
at handa siyang tumulong sa preparasyon ng kasal. Samantala, February 14 ay nagkasal kami ni Orion sa pamamagitan ng isang kasalang bayan. Si Rica ang halos umasikaso at bumili ng mga damit namin, lalo na yung wedding gown na sinuot ko noong araw na yon. Pagkatapos ng kasal ay nagkaroon kami ng maliit na salo-salo kung saan naghanda si Rica at mga pamangkin ko ng masasarap na pagkain tulad ng lechong baboy, pansit luglog, fried chicken, ginataang bilo-bilo at iba pa. Naging masaya ang selebrasyon namin, Papa Dudut. Sa kabilang banda, kahit na 43 years old na ako, ay hindi ko inaasahang magbubuntis pa ako. Desyembre yon nang biniyayaan kami ni Orion ng kambal na lalaki na pinangalanan naming Rohan at Reynold. Siyempre laking tuwa naming mag-asawa dahil biniyayaan pa rin kami ng malulusog na mga anak. Maski si Rica ay labis din ang kasiyahang naramdaman dahil sa dalawang batang kapatid niya at naging katulong ko siya sa pagpapalaki sa kambal. Sa ngayon, Papa Dudut, ay grade 3 na sina Rohan at Reynold. Natutuwa kami ni Orion dahil matatalino ang kambal at palaging nagbibigay sila ng awards sa amin. Nagtitinda naman kami ni Orion ng mga sariwang gulay sa palengke at laking tuwa naming mag-asawa kasi syempre mabenta kami palagi. Si Rica naman ay nakapagtapos ng kolehiyo sa PUP at kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa isang BPO company kung saan ay mataas ang kanyang posisyon. At dahil sa wala pang asawa ang anak ko, ay tinutulungan niya ako sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Ito ang aming buhay, Papa Dudut, pagkatapos ng unos ay isang bahaghari. Tamang naging kasabihan na kung gaano kalaki ang pagsubok na ibinibigay sa iyo ng Diyos, ganon din kalaki ang tiwala niyang malalampasan mo ito. Nalampasan namin ni Orion ang mga pagsubok na yon sa aming buhay. Dahil na rin sa pagmamahala namin at dahil na rin sa paniniwala namin sa Panginoon. Muli ay maraming salamat, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Pining. Maraming salamat, Pining, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Natutuwa kami na sa kabila ng trahedya at mga pagsubok na dumating sa iyong buhay ay nalampasan ninyong lahat yon. At hindi nyo yon magagawa kung hindi dahil sa pagtutulungan at pagmamahalan ninyong dalawa ni Orion. Ikaw, Pining, ang ginawang instrumento ng Panginoon para maging matapang at matatag si Orion. Ikaw din ang naging dahilan para makabangon siya at tuluyang makamove forward sa nangyari. Mga kaibigan, magsilbing aral sa atin ang buhay na dinanas noon ni Pining at Orion. Tandaan po natin na huwag nating susukuan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Gawin nating aral at inspirasyon yon para mas maging matatag sa mga susunod na panahon. At huwag din natin kakalimutang trusting God completely means having faith that He know what is the best for our lives. Huwag natin siyang sisihin sa mga nangyayari. Bagkus ay lalo mo pang lakasan ang iyong pananalig sa Diyos. Dahil kahit na ano bang pagsubok ang dumating sa iyo, hinding-hindi ka niya iiwanan. Napapakinggan po tayo sa Spotify at sa YouTube. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa